Matatag K-10 Curriculum. Araling Panlipunan 4, Quarter 1, First Periodic Test Reviewer. Sagutin ang lahat ng mga tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa ibinigay na sagotang papel. Unang bilang. Ano ang ginagamit upang tukuyin ang tiyak na kinalalagyan ng Pilipinas? Tamang sagot, mapa. Ikalawa, ano ang globo? Tamang sagot, modelong bilog na nagpapakita ng eksaktong hugis ng mundo. Tatlo, ano ang tinutukoy ng heograpikong koordinato na tumutukoy sa posisyon ng isang lugar sa silangan o kanluran ng prime meridian? Tamang sagot, longitude. 4. Ano ang guhit na pahalang sa gitna ng globo na may 0 degree? Tamang sagot, Ecuador. 5. Alin sa mga sumusunod ang gamit ng mapa? Patag na paglalarawan ng mundo o isang lugar. 6. Ano ang lokasyong insular? Tamang sagot, litrang A. 7. Anong lokasyong bisinal? Tamang sagot, 8. Ano ang ibig sabihin ng tiyak na lokasyon? Tamang sagot, siyam. Ano ang ibig sabihin ng relatibong lokasyon? Tamang sagot, 10. Ano ang ibig sabihin ng pabansang teritoryo? Tamang sagot, lawak ng lupaing sakop na isang bansa. 11. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa teritoryo ng Pilipinas? Tamang sagot, Taiwan. 12. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa teritoryo ng Pilipinas? Tamang sagot, Luzon. 13. Alin sa mga sumusunod ang nakakatulong sa pagtukoy ng hangganan ng Pilipinas? Tamang sagot, lahat ng nabanggit. 14. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiyak na hangganan ng isang bansa? Tamang sagot, upang makontrol ang mga natural na yaman. 15. Ano ang pangunahing batayan ng teritoryo ng Pilipinas? Tamang sagot, kasaysayan at saligang batas. 16. Ano ang populasyon? Tamang sagot, dami ng mga tao sa isang lugar. 17. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa indigenous people? Tamang sagot, mga tao na may sariling kultura at tradisyon. 18. Ano ang kahalagahan ng populasyon sa pag-unlad ng bansa? Tamang sagot, lahat ng nabanggit. 19. Bakit mahalaga ang pangalaga at paggalang sa karapatan ng mga indigenous people? Tamang sagot, 20. Ano ang kontribusyon ng mga etnolinguistikong pangkat sa kultura ng Pilipinas? Tamang sagot, pagpapakilala ng mga tradisyonal na sayaw at musika. 21. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa populasyon ng Pilipinas? Tamang sagot, matatag, matalino at malusog. 22.
Ano ang layunin ng pamahalaan sa pag-aaral ng populasyon? Tamang sagot, upang magkaroon ng datos para sa pagpaplano ng mga programa. 23. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga etnolinguistikong pangkat ng Pilipinas? Amerikano. 24. Bakit mahalaga ang kontribusyon ng mga indigenous people sa kultura ng Pilipinas? Tamang sagot, dahil sila ang nagpapakilala ng tradisyonal na kultura at sining. 25. Ano ang pangunahing layunin ng pangalaga sa karapatan ng mga indigenous people? Tamang sagot, upang mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon. 26. Ano ang kahalagaan ng lokasyong insular? Tamang sagot, upang malaman ang mga kalapit na anyong tubig. 27. Bakit mahalaga ang lokasyong bisinal? Tamang sagot, upang malaman ang mga kalapit na anyong lupa. 28. Ano ang gamit ng mapa sa pag-aaral ng heograpiya? Pagtukoy ng tiyak na lokasyon. 29. Bakit mahalaga ang tiyak na lokasyon? Upang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng isang lugar. 30. Alin sa sumusunod ang pinakamainam na paglalarawan sa lokasyon ng Pilipinas sa globo o mapa? Tamang sagot, matatagpuan sa Timog Silangang Asya na papalibutan ng dagat at karagatan. 31. Alin sa mga sumusunod na bansa ang pinakamalapit sa hilagang bahagi ng Pilipinas batay sa mapa? Tamang sagot, Taiwan. 32. Kapag sinabing ang Pilipinas ay napapalibutan ng West Philippine Sea at Celebes Sea, anong uri ng lokasyon ang tinutukoy? Tamang sagot, lokasyong insular. 33. Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa katangiang geographical ng Pilipinas? Tamang sagot, wala itong anyong tubig. 34. Saan matatagpuan ang Pilipinas batay sa lokasyon nito sa Asya? Tamang sagot, Timog Silangang Asya. 35. Ilan ang tinatayang bilang ng mapulo sa Pilipinas? Tamang sagot, 7,107. 36. Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa mga pangunahing anyong lupa sa Pilipinas? Tamang sagot, disyerto. 37. Anong katangiang geographical ang tumutukoy sa pagkakaroon ng dalawang pangunahing uri ng panahon sa Pilipinas? Tag-init at tag-ulan. Tamang sagot, tropical na klima. 38. Kapag sinabing ang Pilipinas ay nasa silangan ng Vietnam at kanluran ng karagatang Pasipiko, anong uri ng lokasyon ang tinutukoy? Tamang sagot, lokasyong bisinal. 39. Batay sa senso, saan karaniwang mas maraming populasyon sa Pilipinas? Tamang sagot, mga lungsod at kapatagan. 40. Alin sa mga susunod ang halimbawa ng isang pangkat etniko sa Luzon? Tamang sagot, Ifugao.